Hi guys, ito si Gene. Welcome sa 11 Workshop. At alam naman nating lahat na sa pinaka-importanting part ng woodworking ay ang finishing or pagpipintura or paglalagay ng finishes sa inyong wood para lumabas ang tunay na ganda. Ito yung ito yung parang make or break ng inyong project, guys. So kung hindi maganda yung finishing nyo, hindi rin maganda yung inyong project. Pero isa rin sa pinaka-ayaw kong part ng woodworking ay ang finishing or painting, no guys. So medyo tedious siyang gawin. Kaya any tool na pwede makatulong sa akin sa pag-painting o pag-finishing, gusto ko yan, no guys. So this time, mag-review tayo ng isang tool mula sa ating mga friends from 2B Tools. Pero bago lahat yan, intro muna tayo. Let's go! So before we go on guys, gusto ko ulit magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang sawa pagsuporta sa 11 Workshop. Sa lahat na nag-like, nag-comment, nag-share, at nag-subscribe sa aking channel. At sa mga di pa subscribers guys, subscribe naman kayo. And also follow my Facebook page guys, Gene Caralde 11.9 Workshop. Okay? So, today guys, sabi ko nga sa inyo, ang video na ito is sponsored by 2B Tools. Ayan. So, yan na naman ang 2B. Sa mga sumusuporta sa ating advocacy book sa 11 Workshop, no guys. And i-review natin yung silang tool ngayon, no guys. Pero before that guys, gusto ko i-discuss sa inyo ang finishing. Okay, so finishing. Guys, ito yung tabi ko nga doon sa intro, yan yung pinaka-last part ng woodworking, no guys. Parang yan yung paglalagay ng makeup sa mukha, no. So talaga yung parang make or break nga. Sabi ko nga sa inyo, make or break. Kahit gano'ng kaganda or gano'ng katibay yung ginawa nyong project or furniture, pero hindi maganda yung finish nyo, yung finishing nyo, wala yan, olats yan, di ba? So, malamang hindi kayo makabenta or kung hindi maayos yung pagkaka-finish nyo, masira agad yung project, di ba guys? So, make or break talaga ang finishing. Pero, sabi ko nga sa inyo, napaka-tedious ng finishing. So, yan pa yung mga pinakaayaw kong parts na woodworking talaga, sanding first and finishing yung second. No? So, talagang mahirap yan. Now, there are two types of finishing, no? Pwede tayong gumawa ng tinatawag natin ng hand finish, no? Yung gamit ng brush or roller, paglagay ng sanding sealer, clear gloss lacquer, no? Ng polyurethane or pintura, di ba? Nang gamit yan, hand lang, sa kamay lang, guys. Pero ako, I prefer to use spray, no? Sa spray ang ginagamit ko sa pagpipintura at pagpipinish. So, ito yung ginagamit ko na spray gun na for finishing, no guys. Hinuhook to, of course, niluto to sa akin compressor, no guys. And it's a gravity type na spray gun. And I only use this for clear gloss at clear gloss lacquer and sanding sealer lang, guys. So, minsan ginagamit ako rito ng pintura, water-based paints, no guys. Pero usually, yun lang, sealers lang yung ginagamit ko rito. Okay naman siya, okay siyang gamitin, pero of course, kailangan nito ng compressor. So, kung wala kang compressor, hindi ka makagamit ng ganito. So, yung iba dyan, yung iba natin mga woodworkers, it's either na wala silang budget para bumili ng compressor or wala silang space for a compressor, no guys? Kasi, yung compressor ko napakalaki, guys. So, pwede naman kayo gumamit ng maliit na compressor lang, pero yun nga, you have to invest something in that, no? So, medyo may kamahalan ng mga compressors. So, ang isa pang option ay ang gumamit ng electric paint sprayers. At hindi na bago to sa 11.9 Workshop, guys. Nakapag-review na ako ng ilang mga electric paint sprayers. If you remember, nung dati pa, years ago, nag-review tayo ng Black & Decker na electric paint sprayer ng Black & Decker. That was good. Okay na okay yung paint sprayer yun, pero ayoko sa kanya kasi ang laki niya, it's so bulky, masyado siyang malaki and mahirap siyang itago kasi yung hose niya napakahaba, no? It's total overkill sa shop ko, no? Pero sa ibang shop siguro, mas gusto nila yung ganon, mas mahaba yung hose, mas maganda, di ba? Pero sa akin, overkill na siya. Nag-review, meron din akong gumamit, hindi ko na-review, pero meron akong ginamit dati, Inco naman, yung handheld naman siya na electric sprayer. Yung nasa kamay mo lang lahat, pati yung motor, pati yung tangke nando, no guys. Pero ayoko rin yun guys, kasi ayoko naman doon. Mabigat siya. It's very heavy sa kamay mo, no? So ang hirap niyang i-swing
And maingay siya. Maingay talaga yung mga electric na paint sprayers, no guys. So, ngayon, I think meron tayong compromise dyan, no? Ito isang paint sprayer, electric paint sprayer na medyo compact, lightweight, pero malakas din yung power. And at the same time, no? So, naghihiwalay din siya, parang yung Black & Decker natin, no guys. So, eto na, pakita ko sa inyo. This is from our friends from 2B. This is the 2B electric spray gun, no? Model number PT ESG 600. So this is a 600 watt na paint sprayer, no guys. So yeah, ang kanyang standard paint cap is 900 ml and yung kanyang hose is 1.8 meters lang, which is a bit shorter, no? Mas okay yan, mas maikli, no guys. So unbox natin guys, pakita ko sa inyo kung ano mga laman nito and then tatry natin, okay? So let's go. So guys, yeah, unbox natin to, the 2B electric spray gun PT ESG 600, no? So yeah, it's basically a spray gun that uses na the kuryenteng spray gun. Okay, so let's see inside. Buksan natin. So okay, so you got the manual here. Unang-una makikita kanyang manual, no? Again, I like looking at instruction manuals para makita natin, no? So okay naman siya guys, maganda yung kanyang manual. Yeah. Tapos ito yung kanyang warranty card. Again, 7 days na replacement and 6 months na service warranty sa 2B Tools. Okay? Tapos ito yung kanyang spray gun itself. So yeah. Okay, so yeah, malaki yung kanyang lalagyan, but it's yung ano niya is compact naman, it's a bit small. And this one, yung kanyang hose. Tapos ito yung kanyang motor unit. Ayun, so ito yung kanyang motor unit. At meron din siyang kasamang, I think, ano ba yung isa niyang kasama dito? Meron siyang accessories guys. So meron siyang kasamang so cleaning rod, ayan, panlinis na yung ano, shoulder strap and viscosity cup, no? Viscosity cup which I never use. Okay, so hindi ako magamit nito. So yeah, try natin i-assemble. So madali naman to. Just put yung ano dito, yung kanyang gun dito. And then yung hose niya is ikabit dito sa saan ba to? Ay, sa harapan pala yung hose. So ikakabit mo lang siya and then nagla-lock siya. I think meron siyang lock. There you go. So yan, naka-lock in place na siya and lagay mo lang yung hose na to, yung kabila, dito sa gun. Okay, so layo natin yung camera ng konti. Yeah, that is ready to go na guys. So yeah, ready to rock and roll. Testing natin kung gumagana. Okay, let's test. Ito yung kanya switch guys, nasa likod. So, yun. So, yun guys. So, continuous yung kanyang blow ng hangin kapag sinundan mo yung switch dito. Pero pag pinindot mo na to, tsaka niya lalabas yung pintura mula dito sa kanyang tank, no? So yeah, you can change yung kanyang painting ano ba? Yung painting motion mo. Pwedeng vertical like this one, pag ganyan, pataas baba, or pag in-adjust mo to at ginawa mo siyang patayo. So na-adjust yung nozzle niya. Pag ginawa mo siyang patayo, then you can paint side by side, no? So yan, side by side yan guys. So baliktad siya kasi kapag pag ganito nasa taas yung dalawang labasan ng pintura, pag ganyan side by side. Pag naman ito nasa gilid, up and down. Pag tinagilid mo naman yung naka-diagonal, yung kanyang paint ay bilog, no? So pang kung gusto magsulat ng pangalan mo sa wall, pwede mong gamitin yan guys. So tara, testingin natin. Tama-tama mag-emulsion ako, no? Ay magsa-sanding sealer ako, no guys. So yeah, let's use this pang sanding sealer ng ating project. Let's go.
So guys, lagyan muna natin siya ng laman, of course, para magamit natin. No? So ito yung kanyang cup. This is up to 900 ml yung kaya niyang ikarga. At ito yung ating sanding sealer muna guys, gamitin natin. No? So yung sanding sealer ko na to, mixture siya. 4 parts ng sanding sealer at 5 parts ng lacquer thinner. No guys, so para talagang ano siya, malabnaw, no, para mas madali siyang i-spray when you're using. Ito yung ginagamit ko na pang spray dun sa aking dito sa spray gun natin na gamit ng compressor. Same mixture guys, and it works well naman, so yan ang gagamitin din natin dito. So buksan ko lang to, and let's just pour this in, ganyan, buhos lang natin sa loob. Yan. Dagdagan pa natin kasi pag sumobra naman pwede natin ibalik dito sa ating lalagyan, no? Yeah, I think that's enough. Tapos, yan na lang natin. Screw na lang natin dito sa ating spray gun. Ayan. So tara guys, mag-spray tayo. So guys, ito na-testing natin siya dito. Nakasetting siya na ito nasa taas yung kanyang dalawa. So ang motion nito is pag ganito, side to side. So let's try turn it on first, of course. Okay, that works well actually, pero okay siya. Kaso, ang laki nung kanyang ang laki nung kanyang spray pattern, no? So, isang ganun ko lang sa niya, isa o dalawang wipe ko lang nung aking nung aking spray gun. Eh halos na-cover na niya yung buong yung buong surface ng ating project. Tingnan ko nga sandali. Yeah. Nakobera niya lahat ng ganun lang kabilis. so that's very impressive actually. So okay guys, so ngayon naman guys, ano na to? Clear gloss lacquer. Yung nakalagay, nakita nyo, clear gloss lacquer to. At ito hindi na to diluted guys kasi yung CGL naman, yung clear gloss lacquer, hindi naman ganun kalapot, di katulad ng sanding sealer natin, no guys. So let's try this one. Balik natin doon sa kanya side motion. Ayan. Okay yan. So patayo ulit siya. So again, side to side ng kanyang motion pag ganito. Yeah, ayos. Ganun lang kabilis. So, that's very effective. Okay, so try natin ngayon sa water-based paint, no? So latex paint lang to, guys. This is ordinary na flat latex paint. So buhos lang tayo ng konti dito. And then para itin lang siya, lang natin ng tubig syempre. Water-based nga eh. So and then i-mix lang natin siya hanggang sa consistency niya ay parang gatas, no? So ngayon natin yan, and then mix lang. Yeah, I think that's okay na. Yan. Yun, no? So parang milk na yung kanyang consistency. So okay na yan. Pwede natin yan gamitin na pang spray. So guys, ito naman natin try na pinturahan using yung ating water-based paint.
So, yun yung first layer muna guys. So, yeah, okay naman siya. Yun nga, medyo malaki yung kanyang spray pattern, no? Masyadong malaki yung kanyang overspray. So, I think, natin ko pa natin i-adjust yan. Tingnan ko nga muna. Hindi pala, same lang din yung kanyang labas kahit na ano mo to, i-adjust mo to. So, yeah. Ayun. So, yun guys, that's the 2B paint sprayer, and let me tell you, it's quite impressive. So, it's a very impressive na little na paint sprayer, no guys. Now, pros and cons, no guys. So, ang pro para sa akin is yung kanyang size. It's very small and lightweight. Ang gaan niya guys. And yeah, it's very small nga, sabi ko kasi it's compact, no? Mas maliit siya kaysa dun sa dati kong ano, sa aking Black & Decker dati na malaki talaga yun. Tapos yung hose niya sobrang haba, overkill nga, no? This one is perfect for small shops like mine, no guys? So, madali na ito itago sa cabinet or sa tool case, no guys? Tapos guys, yung motor niya nakahiwalay. So, yung kanyang spray gun is very easy to use. Magaan talaga sa kamay and madali lang siyang ipang spray ng pintura, no guys. And like I said, since electric powered siya, hindi na kailangan ng compressor, so pwede ko siyang dalhin kahit saan, no, sa labas, no. So maglagay lang ako ng extension cord, pwede ko siyang gamitin sa labas, magpintura sa labas ng bahay, no, walang problema. And malakas din siya guys, 600 watts yung kanyang motor, so ang lakas ng kanyang buga. Very impressive sa kanya pag-spray, lalo na pagdating doon sa ating sanding sealer, clear gloss lacquer. No? Doon sa pintura niya guys, medyo so-so. No? I still prefer yung aking, no? Pero sa pintura, masusuko pa rin yung aking traditional na air sprayer. Pero, ito, okay din. No? So, guys, so I think practice na ng konti para sa pagpipintura, okay na. Ang ayaw ko lang talaga sa kanya guys, yung kanya overspray, no? Medyo malaki yung kanya overspray. So you have to use this sa lugar na talagang walang ibang mapipinturahan, yung open area, no guys, para or yung mga takip talaga yung inyong mga gamit para hindi ma-sprayan yung mga hindi mo dapat isprayan kasi laki talaga ng soft na ganyan spray, no guys. So yun. Okay. So yeah, kung interesado kayo dito guys, this is available sa mga 2B na distributors nationwide, no guys. At kung gusto nyo malaman kung saan yan, check nyo lang yung kanilang Facebook page. Nasa description yung link ng 2B Facebook page. At kung itatanong nyo sa akin kung magkano to, no, magko-comment na naman kayo how much ganyan. Hindi ko sasagutin yan guys kasi hindi ko rin alam kung magkano to. So mabuti pa, tanongin nyo na lang yung 2B. So mag-PM na lang kayo sa kanilang Facebook page para malaman nyo yung presyo ng kanilang paint sprayer. Okay guys? So yeah, and yeah, it's really good. So it looks really good. Yung aesthetic niya, gusto ko rin yung kulay niya. Yan ang kulay ng shop natin, no? Gray and yellow. So talagang bagay na bagay ito sa ating shop. Okay. So ayan guys. Again, thank you so much to B for sponsoring this video. And meron pa yata sa tayong tool na i-review para sa video. So abangan nyo na lang yan in the future, no guys. Pero for now, ito ulit si Gene, guys. Thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from 11-9 Workshop. Adios.